Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-game test natin itong isang mid-range smartphone ni Samsung, ang Samsung Galaxy A25 5G. Okay, kaya to for gaming, tara mga ka-J-Vlog, check natin. Bago tayo mag-start, ito pala yung quick specs, si Samsung Galaxy A25 5G. Sa OS out of the box, sa Android 14 siya with One UI version 6. Sa chipset meron siyang Samsung Exynos 1280. Meron tayo octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.4 GHz. Sa GPU nakamali G68 siya. At yung battery niya is 5,000 mAh non-removable battery na support ang 25 watt fast charging. At ang presyo niya dito sa Philippines, which is itong i-game test natin, is itong 6GB of RAM and 128GB of internal storage. Ang presyo niya is 15,990 pesos or almost 16,000 pesos. 5 games ang ating i-test: Genshin, COD, Asphalt 9, Mobile Legends, at Farlight 84. So first na lalaruin natin is Mobile Legends, at ito ang ating settings. So refresh rate super, HD mode naka-on, graphics ultra naka-on ng outline at shadow, at syempre naka-full download ng resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, smooth ang performance dyan ni Samsung Galaxy A25 5G. Sa mataas sa settings, yun ang maganda, available ang mataas sa settings dito. Okay din yung graphics, very smooth. Yung ping, ayan, nasa 13, 10, 12. Ayan, depende rin naman yan mga J-Vlog. So makakalaro kayo na mabuti ng Farlight 8 na. So makakalaro kayo dito ng Mobile Legends sa Samsung Galaxy A25 na smooth. Next is Farlight 84. So set natin yung settings niya. So graphics, set muna natin sa ultra. Mag-restart to. So yan, ultra graphics na. Hanggang HDR lang pala kaya niya. So graphics HDR, frame rate high, resolution high. So pagdating sa Farlight 84, ayan, playable naman siya dito sa Samsung Galaxy A25 mga J-Vlog. Pero nakaka-experience tayo ng mga frame drops from time to time. Ayan. Pag nakikipag-battle tayo, nakaka-experience tayo ng frame drops din. Pero playable naman siya. Ayan, may frame drop siya. Ayan, di ba? High settings to. Grabe yung frame drop niya, lalo na pag yung mga maraming effects. So, yun, I suggest babaan nyo na lang yung settings sa mas mababa at mas mabilis siyang uminit pag naka-high settings. Ayan, nagiging na siya. Hindi na siya masyadong So, hindi na smooth yung performance niya. So, hindi smooth yung performance niya sa high settings. Playable, yes, pero hindi siya smooth. Kasi meaning ko ng playable, sa mga nami-misinterpret na naman, siya para sa akin dahil yan, wala pa namang force close na nangyayari, na-open naman natin yung app na mabuti, naglo-load naman siya na mabuti, pero when it comes sa gaming, ayan, nakagalaw rin naman siya, meron lang mga frame drops from time to time. So next naman is COD, ito yung settings natin both sa Battle Royale and multiplayer. Graphics high, frame rate very high.
pagdating sa COD, Battle Royale, ayan, okay rin naman ang performance dyan ni Samsung Galaxy A25. Ayan, tignan nyo naman. Smooth, okay yung movement. Ganda yung graphics, kaya-kaya niya sa mataas sa settings, sa ma-offer. Yan, so pagdating sa COD multiplayer, mas maganda performance ni A25 or ni A25 5G. Ayan. Smooth siya, ganda ng movement. Nakakadagdag din of course yung Super AMOLED display sa ganda ng graphics, nakaka-enhance. So playable na playable po ang COD, Battle Royale, and multiplayer dito sa Samsung Galaxy A25. Asphalt 9, kita nyo naman, okay rin ang performance, no frame drop, smooth, and very detailed naman yung graphic. So next naman is Genshin Impact. So set natin yung settings niya. So set muna natin sa mataas, graphics highest, 60 FPS, at ilow lang natin yung motion blur. Kung may kita nyo, may frame drop siya. Pero nakakalaro naman tayo kahit papaano. Fairness. Sa chipset. Yes, frame drop. Pero nakahandle niya naman din kahit papaano ang Genshin Impact. Hindi naman siya sobrang nag-stutter pag rotate sa motion blur. So off natin yung motion blur. Tingnan natin yung performance pa ni Samsung Galaxy A25. So, same high settings, pero off natin yung motion blur. Mas okay yung ano niya, movement, oh. Mas madali mag-rotate. So, suggest ko sa inyo pag maglalaro kayo dito, off nyo na lang yung motion blur. Mas okay pa yung performance niya. May mga frame drops. Yes, pero nakakaya naman din or nakahandle din naman yan kahit papaano ni Samsung Galaxy A25. Medyo nagiging warm na yung smartphone banda dito sa may joystick area. Pero so far so good. Ilang minutes pa lang naman tayo naglalaro rin naman dito sa A25. So yan, overall playable naman po ang Genshin Impact sa mataas na setting. So ayan mga ka-J-Vlog, nakita nyo ng gaming performance si Samsung Galaxy A25 5G. So lahat naman ng games na tinest natin ay playable. At meron tayong mga few games dito na naka-experience tayo ng frame drops habang naglalaro, lalo na sa mataas na settings tulad na lang ng Genshin Impact and of course sa Firelight 84. So ito lahat yung pinakamabigat na game na tinetest ko dito sa smartphone na to. When it comes sa ML, COD, Asphalt 9 ay smooth naman ang performance dyan ni A25 sa matataas sa settings. So kung yun naman yung mga main na nilalaro nyo, no worries dahil okay na okay po dito sa A25. COD, Genshin and Firelight, I think pinaka-suggest ko dyan na iset nyo sa mababang settings para makalaro kayo na mas maganda at hindi po mabilis uminit yung smartphone nyo. Kasi pag nag-set kayo ng mataas sa settings talaga, mas mabilis po ang mag-overheat yung smartphone dahil mas malakas siyang kumain ng kasi nagre-require ng power pag nagdi-games kayo lalo na sa mataas na settings. Tapos sa AMOLED display pa to, tapos depende pa sa condition ng room temperature nyo. Talagang iinit yung smartphone nyo pag nakaset kayo sa high settings. So kung maglalaro kayo matagal ng Genshin dito, I suggest iset nyo sa pinakamababang settings para makalaro kayo na matagal. Kung hardcore gamer kayo, for me, hindi para sa inyo tong smartphone na to. So, para siya sa mga consumers na casual lang talaga ginagawa. Ito, si Samsung, hindi target consumer nito is mga gamers. Ang target consumer nito is yung mga casual users lang na
Ayan, yung mga maraming ginagawa sa smartphone, hindi lang gaming. So, all-in-one rin naman si Samsung Galaxy A25. Maganda camera rin. And of course, yung pwede rin siya for gaming sa mga modern games tulad na ng ML, COD. So, kung i-rate ko ang gaming performance, lalo sa kanyang presyo kasi mababa yung 6GB of RAM to be honest. Minimum na talaga sa gitong presyo is 8 or 12GB. So, 6GB is a no-no na rin. So, since 6GB din kasi to, siguro yun din yung nagkaroon ng impact sa gaming performance natin. So yes, extended RAM, pero take note pag maglalaro kayo or bibili kayong smartphone na focus gaming, tignan nyo yung physical RAM, not the extended RAM. Kasi mga ibang box, iba, tinototal na yung RAM kasama extended, kaya akala nyo 24GB talaga yung RAM. Pero in reality, nasa 8GB lang yan or 6GB. So yun, kung i-rate ko gaming performance nito sa kanyang presyo, 1 ang lowest. And ang highest score ko dito mga J-Vlog nasa 7.5. Kung interesado kayo sa Samsung Galaxy A25, ayan, nilalagay ko po yung link niyan sa description box.